Sa isang liblib na baryo na napapaligiran ng mga palayan at punong akasya, naninirahan si Mang Arturo, isang matandang lalaking tahimik ang pamumuhay at payak ang pangangailangan. Ang kanyang bahay ay yari sa kahoy na kupas na ng panahon, may bubong na yero na kumakalansing kapag tinatamaan ng ulan, at may bakurang maliit kung saan siya nagtatanim ng gulay na sapat lamang sa araw-araw na pagkain. Ang kanyang buhay ay dumadaloy sa parehong agos araw-araw. Walang pagmamadali, walang labis na pangarap, at walang inaasahang pagbabago. Matagal nang balo si Mang Arturo. Ang mga anak niyang minsang naglaro sa bakuran ay matagal nang lumisan, naghahanap ng kapalaran sa malalayong lugar. At bihira na lamang magbalik. Naiwan siya sa katahimikan ng baryo kasama ang mga alaala at ang ilang alagang hayop na nagsilbing kapalit ng mga tinig na nawala sa kanyang tahanan. Sa lahat ng ito, may isang alaga na pinakamalapit sa kanyang puso, isang manok na kanyang inalagaan mula pa noong sisiw pa lamang. Ang manok ay hindi naiiba sa iba kung titingnan ng karaniwang tao. Mapula ang balahibo, matibay ang mga paa at masigla kung kumilos. Subalit para kay Mang Arturo, ang manok na iyon ay saksi sa kanyang pag-iisa, kasalo sa bawat umaga at hapon, at tahimik na kasama sa mga gabing ang buwan ay nakasilip sa bintana ng kanyang bahay. Madalas niya itong kausapin habang nagwawalis ng bakuran o habang naghahanda ng pagkain na para bang nauunawaan ng hayop ang bawat salitang binibigkas niya. Isang umagang tila karaniwan lamang ang sumalubong kay Mang Arturo. Maaga siyang nagising, gaya ng nakasanayan, at lumabas upang pakawalan ang manok mula sa kulungan. Habang inaayos niya ang dayami sa loob, may napansin siyang kakaibang liwanag na hindi tugma sa mapusyaw na kulay ng paligid. Sa unay inakala niyang sinaglamang iyon ang araw na tumatama sa bakal na bahagi ng kulungan. Ngunit nang siya ay yumuko at ilapit ang kanyang mga mata, doon niya nakita ang isang itlog na kumikislap sa ilalim ng dayami. Ang itlog ay may kulay na hindi niya kailanman nakita sa buong buhay niya. Hindi ito maputi, hindi rin kulay lupa, kundi kumikintab na tila hinulma mula sa isang metal na mahalaga. Dahan-dahan niya itong dinampot. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang nararamdaman ang bigat at lamig nito. Sa sandaling iyon, tila huminto ang oras at ang mundo ni Mang Arturo ay napuno ng pagtataka at pagdududa. Dinala niya ang itlog sa loob ng bahay at inilapag sa lamesang kahoy na maraming gasgas at marka ng nakaraan. Nang tamaan ito ng liwanag na pumapasok sa bintana, lalo itong nagningning at doon niya napagtanto na ang kanyang nasasaksihan ay hindi bunga ng pagod na isipan o ng panlilinlang ng kanyang paningin. Tahimik siyang naupo, nakatitig sa itlog habang ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong na walang agarang sagot. Hindi niya agad sinabi kanino man ang kanyang nakita. Sa halip, itinago niya ang itlog sa isang lumang kahon na nakabaon sa ilalim ng kanyang higaan. Kinabukasan sa parehong oras ng kanyang paggising, muli siyang nakakita ng isa pang gintong itlog sa kulungan ng manok. Sa mga sumunod na araw, paulit-ulit ang himala. Iisa bawat umaga, tahimik at walang palatandaan ng dahilan. Unti-unting nagbago ang takbo ng pag-iisip ni Mang Arturo. Ang matagal na niyang tinanggap na kapalaran ng kahirapan ay tila may bagong anyo. Naisip niya ang mga panahong hindi na niya kailangang mangutang para sa bigas, ang mga pagkakataong may papagawa niya ang sirang bahagi ng kanyang bahay, at ang mga araw na hindi na siya mag-aalala sa susunod na pagkain. Subalit kasabay ng pag-usbong ng pag-asa ay ang pagdating ng pangamba. Ang takot na ang biyayang ito ay maaaring magdala ng panganib kapag nalaman ng iba. Kaya't pinili niyang manatiling tahimik at maingat. Ang manok ay patuloy niyang inalagaan ng may mas higit na pag-iingat, at ang mga gintong itlog ay kanyang itinago ng lihim. Sa bawat umagang dumarating, habang hawak niya ang bagong itlog, nararamdaman niyang ang kanyang buhay ay unti-unting lumilihis mula sa dati nitong landas. Hindi pa niya batid na ang manok na kanyang inalagaan ng may simpleng pagmamahal ay magiging susi sa isang kapalarang magbabago hindi lamang ng kanyang buhay, kundi ng kanyang pagkatao. Sa katahimikan ng baryo at sa loob ng kanyang lumang bahay, isang bagong yugto ang nagsisimula, tahimik ngunit mabigat sa mga pangakong naghihintay na matupad. Sa mga sumunod na linggo, nanatiling payapa ang anyo ng pamumuhay ni Mang Arturo, ngunit sa ilalim ng katahimikang iyon ay may unti-unting pagbabagong nagaganap. Bawat umaga, bago pa man uminit ang araw,
tahimik siyang bumabangon upang silipin ang kulungan ng manok. Doon niya palaging natatagpuan ang gintong itlog, nakahimlay sa dayami na parabang likas na bahagi lamang ng mundo. Sa bawat pagdampot niya rito, dama niya ang bigat hindi lamang ng ginto kundi ng responsibilidad na kaakibat nito. Pinili ni Mang Arturo na huwag magmadali. Hindi niya agad ibinenta ang mga itlog, bagkus ay inipon niya ang mga ito sa isang baul na matagal nang hindi nabubuksan. Sa tuwing isinasara niya ang takip ng baul, para niyang isinasara rin ang kanyang pangamba. Pangambang baka maglaho ang himala kapag siya'y naging sakim o pabaya. Ang kanyang pag-iingat ay nag-ugat sa mahabang karanasan ng kakulangan, kung saan ang kaunting biyaya ay kailangang ingatan upang tumagal. Habang dumarami ang mga gintong itlog, unti-unti ring nagbabago ang kanyang kilos. Mas naging maingat siya sa pakikisalamuha sa mga kapitbahay, mas piniling manatili sa bahay kapag may pagtitipon sa baryo, at mas pinahahalagahan ang katahimikan kaysa sa usapan. May mga pagkakataong napapansin ng iba ang kanyang pagbabago, ang mas maayos na kasuotan, ang bahagyang pag-angat ng kanyang tindig, ngunit walang sino man ang nakahula sa tunay na dahilan nito. Isang araw, kinailangan ni Mang Arturo na bumaba sa bayan upang bumili ng ilang gamit. Dala niya ang isa sa mga gintong itlog, binalot sa lumang panyo at itinago sa loob ng kanyang bag. Sa paglalakad niya sa alikabok na daan patungo sa bayan, dama niya ang bigat ng lihim na kanyang pasan. Sa loob ng isang maliit na tindahan ng alahas, tahimik niyang inilabas ang itlog at inilapag sa mesa. Ang may-ari ng tindahan ay napatigil, ang mga mata ay kumislap sa pagtataka at paghanga. Hindi nagtagal ang usapan. Ang halaga ng itlog ay sapat upang mabago ang buhay ni Mang Arturo sa paraang hindi niya kailanman inakala. Lumabas siya ng tindahan na may dalang salaping maingat na itinago, at sa bawat hakbang pauwi, ramdam niya ang bigat ng pagbabago na kanyang sinimulan. Hindi siya nagdiwang, hindi rin siya nagpakita ng labis na galak. Sa halip, isang tahimik na pasasalamat ang namuo sa kanyang dibdib. Sa mga sumunod na araw, sinimulan niyang ayusin ang kanyang bahay. Ang mga sirang dingding ay ipinagawa, ang bubong ay pinalitan, at ang bakuran ay nilinis at pinalawak. Unti-unti, ang lumang bahay na dating sagisag ng pagod at pag-iisa ay naging tahanang maayos at matibay. Gayunpaman, nanatili ang kanyang simpleng pamumuhay. Hindi siya nagpakasasa sa luho, bagkus ay ginamit ang yaman upang tiyakin ang katiwasayan ng kanyang mga nalalabing taon. Ang manok ay patuloy na nangingitlog ng ginto, at sa bawat umaga kinakausap ito ni Mang Arturo ng may paggalang na tila nakalaan sa isang nilalang na higit pa sa karaniwan. Sa kanyang mga salita ay may halong pasasalamat at paalala na ang biyayang ito ay hindi dapat abusuhin. Sa kanyang isipan, malinaw na ang kayamanan ay pansamantala, ngunit ang dangal at katahimikan ay mga bagay na dapat pangalagaan. Habang patuloy na umuunlad ang kanyang kalagayan, may mga matang nagsisimulang mapansin ang pagbabago. Sa baryo, ang katahimikan ay bihirang magtago ng lihim magpakailanman. At sa likod ng mga ngiting palakaibigan at mga pagbating pangkaraniwan, may mga tanong na unti-unting nabubuo, mga tanong na kapag nabigyan ng sagot, ay maaaring magdala ng pagsubok na higit na mabigat kaysa sa kahirapang kanyang iniwan. Sa paglipas ng mga buwan, ang dating tahimik na baryo ay tila nagkaroon ng bagong ritmo, at sa gitna nito ay si Mang Arturo na hindi sinasadyay naging paksa ng mga bulong-bulungan. May mga nakakapansin sa unti-unting pagbabago ng kanyang pamumuhay, ang mas maayos na bakod sa paligid ng kanyang bahay, ang bagong poso sa bakuran, at ang kakayahan niyang tumanggi na sa pangungutang na dati bahagi ng kanyang araw-araw. Ang mga pagbabagong ito ay hindi marangya, ngunit sapat upang magdulot ng pagtataka sa mga taong matagal nang sanay sa kanyang kahirapan. Sa bawat pagbati ng kanyang mga kapitbahay, dama ni Mang Arturo ang bigat ng kanilang mga tingin. Hindi siya komportable sa pansin sapagkat alam niyang ang yaman na kanyang tinatamasa ay nakasalalay sa isang lihim na hindi dapat mabunyag. Pinili niyang panatilihin ang dating ugali, ang magsalita ng kaunti, ngumiti ng sapat at umiwas sa mga usapang maaaring humantong sa mga tanong na ayaw niyang sagutin. Sa loob ng kanyang bahay, patuloy ang pag-iipon ng mga gintong itlog sa baul. Hindi na niya binibilang ang mga ito araw-araw. Sa halip, tinatrato niya ang mga iyon bilang isang katiyakang naroon, handang tumulong kapag kinakailangan.
Ang kanyang pag-iingat ay hindi bunga ng kasakiman, kundi ng takot na ang biglaang pagkawala ng biyaya ay magbabalik sa kanya sa isang buhay na matagal na niyang iniwan sa likod. Isang hapon, habang nagpapahinga siya sa ilalim ng punong mangga sa kanyang bakuran, may dumating na isang matandang kakilala mula sa kabilang baryo. Ang lalaki ay kilala sa pagiging mausisa at malakas ang loob magtanong. Sa kanilang pag-uusap, paulit-ulit na bumabalik ang tanong sa kung paano niya nagawang pagandahin ang kanyang buhay sa maikling panahon. Si Mang Arturo ay nanatiling mahinahon, sinagot ang mga tanong ng may pag-iingat at inilihis ang usapan sa mga pangkaraniwang bagay. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap na magtago, naramdaman niyang ang kanyang lihim ay unti-unting napapalapit sa liwanag. Sa gabi, habang nakahiga sa kanyang kama, ang kanyang isipan ay puno ng mga senaryong maaaring mangyari kapag nalaman ng iba ang tungkol sa manok. Naiisip niya ang inggit, ang pagnanasa at ang posibilidad na maagaw sa kanya ang biyayang iyon. Sa mga sandaling iyon, mas lalo niyang pinangangalagaan ang kanyang alaga, binibigyan ito ng mas masustansyang pagkain at mas ligtas na kulungan. Ang manok ay nanatiling tahimik at masigla, walang ipinapakitang kakaibang asal. Sa bawat pagtilaok nito tuwing umaga, parang paalala iyon kay Mang Arturo na ang kanyang kapalaran ay nakatali sa isang bagay na hindi niya lubos na nauunawaan. Sa kanyang puso may lumalalim na pag-unawa na ang yaman ay hindi lamang sukat sa ginto, kundi sa kakayahang pangalagaan ang kapayapaan sa kabila ng mga tukso at panganib. Habang patuloy na umiikot ang araw at gabi, unti-unting hinuhubog ng bagong kalagayan ang pagkatao ni Mang Arturo. Ang matandang dating kontento sa kaunti ay natutong magplano, mag-ingat at maghanda sa mga pagsubok na maaaring dumating. Sa katahimikan ng kanyang bakuran at sa ilalim ng lilim ng punong mangga, ang kanyang buhay ay naglalakad patungo sa mas malalim na pagbabago. Isang pagbabago na hindi lamang susukat sa kanyang kayamanan, kundi sa kanyang katatagan bilang tao. Dumating ang panahon na ang katahimikan na matagal na iningatan ni Mang Arturo ay nagsimulang mabasag ng mga hindi inaasahang pangyayari. Isang umaga, habang siya ay abala sa paglilinis ng bakuran, napansin niyang may mga bakas ng yabag sa lupa malapit sa kulungan ng manok. Hindi iyon bakas ng hayop na karaniwan niyang nakikita. Malinaw na iyon ay yapak ng tao. Sa sandaling iyon may malamig na kaba na gumapang sa kanyang dibdib. Sinuri niya ang paligid, ngunit wala siyang nakitang kakaiba. Ang baryo ay tahimik gaya ng dati, subalit sa kanyang isipan, may nabuksang pintuan ng pag-aalinlangan. Sa mga sumunod na araw, mas naging mapagmatsyag siya. Sinisiguro niyang ang kulungan ay laging nakasara ng maayos at ang manok ay hindi naiiwan kahit sandali. Ang dating simpleng gawain ay napalitan ng pag-iingat na halos maging bahagi na ng kanyang paghinga. Sa gabi, hirap siyang makatulog. Ang bawat kaluskos sa labas ay tila may kahulugang hindi niya maunawaan. Ang mga alaala ng kahirapan ay bumabalik sa kanyang panaginip, kasabay ng takot na ang yaman na dumating sa kanya ay maaari ring mawala sa isang iglap. Sa kabila nito, pinilit niyang panatilihin ang kanyang katahimikan sapagkat alam niyang ang takot ay maaaring magbunga ng maling pasya. Isang hapon, dumalaw sa kanyang bahay ang isang taong matagal na niyang hindi nakikita, isang kamag-anak na minsang lumapit sa kanya noong siya ay wala pang anumang maipagmamalaki. Ang pagdalaw ay puno ng mga pagbating may halong pagtataka at mga tanong na hindi tuwirang binibigkas. Sa likod ng mga ngiti, dama ni Mang Arturo ang pag-usisa na tila naghahanap ng butas sa kanyang katahimikan. Pinili niyang maging magalang ngunit maingat. Ipinakita niya ang kanyang bahay na inayos, ang kanyang bakuran na malinis, at ang kanyang payak na pamumuhay na walang labis na luho. Sa bawat hakbang ng panauhin, sinusundan siya ng tingin ni Mang Arturo, bantay sarado ang isipan na huwag magkamali. Nang umalis ang bisita, naiwan siyang may mabigat na pakiramdam. Isang pakiramdam na ang kanyang lihim ay hindi naganap na ligtas. Sa mga sumunod na linggo, nagsimulang magbago ang ihip ng hangin sa baryo. May mga taong dumaraan sa harap ng kanyang bahay na tila mas madalas kaysa dati. May mga titig na hindi na nagtatago ng paghihinala. Sa gitna ng lahat ng ito, nanatiling tahimik ang manok, patuloy na nagbibigay ng gintong itlog tuwing umaga na parabang walang kamalay-malay sa tensyong bumabalot sa paligid.
Unti-unting napagtanto ni Mang Arturo na ang kayamanang dumating sa kanya ay may kapalit. Hindi ito simpleng biyaya, kundi isang pagsubok sa kanyang kakayahang mag-ingat, magtiwala at magdesisyon. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumilinaw sa kanyang isipan na ang tunay na laban ay hindi laban sa kahirapan, kundi laban sa mga panganib na dala ng labis na pagnanasa ng tao. Sa katahimikan ng gabi, habang nakaupo siya sa kanyang silid at pinagmamasdan ang baul na naglalaman ng mga gintong itlog, gumawa siya ng isang tahimik na pasya. Ano man ang mangyari, iingatan niya hindi lamang ang kanyang kayamanan, kundi ang dangal at kapayapaang matagal niyang pinangarap. Sa sandaling iyon, alam niyang ang mga darating na araw ay magdadala ng mas mabibigat na pagsubok. Mga pagsubok na susukat sa lalim ng kanyang pagkatao at sa tunay na halaga ng biyayang ipinagkaloob sa kanya. Sa mga araw na sumunod, naging mas mabigat ang pakiramdam ni Mang Arturo sa bawat paggising. Ang dating kasiyahang hatid ng umaga ay napalitan ng pag-aalala na hindi niya maipaliwanag. Habang pinapakawalan niya ang manok mula sa kulungan, ramdam niya ang bigat ng mga matang maaaring nakamasid mula sa malayo. Ang baryo ay tila nanatiling payapa, ngunit para sa kanya, ang katahimikan ay nagtatago ng mga lihim na handang sumabog. Nagpasya siyang bawasan ang paglabas ng bahay. Ang mga dating lakad patungong bayan ay naging bihira at kung kinakailangan man, ginagawa niya iyon ng may matinding pag-iingat. Hindi na siya nagdadala ng gintong itlog ng paisa-isa. Sa halip, pinili niyang ipunin ang mga ito at gamitin lamang kapag tunay na kinakailangan. Ang pag-iingat na ito ay hindi na lamang tungkol sa pagprotekta sa yaman, kundi sa pagprotekta sa sarili. Isang gabi, habang ang buwan ay mataas at ang paligid ay tahimik, may narinig siyang mahina ngunit malinaw na kaluskos sa labas ng kanyang bakuran. Hindi iyon hangin at hindi rin hayop na karaniwan niyang naririnig. Dahan-dahan siyang tumayo at sumilip sa bintana. Sa lilim ng mga puno, may mga aninong mabilis na gumalaw at naglaho. Ang kanyang dibdib ay kumabog ng malakas at sa sandaling iyon, alam niyang ang kanyang mga pangamba ay hindi na lamang bunga ng imahinasyon. Kinabukasan, mas pinatibay niya ang bakod at inayos ang kandado ng kulungan. Ang kanyang mga kilos ay puno ng determinasyon, ngunit sa loob-loob niya, may namumuong tanong na hindi niya masagot. Hanggang kailan niya kayang itago ang lihim na ito? Ang yaman na minsang nagbigay sa kanya ng pag-asa ay unti-unting nagiging pasanin na kumakain sa kanyang katahimikan. Sa kabila ng lahat, nanatili siyang matatag. Ang kanyang mga desisyon ay mas pinag-isipan at ang kanyang mga kilos ay mas maingat. Hindi siya nagpadala sa takot, bagkus ay ginamit niya ito bilang gabay upang maging mas mapanuri. Sa bawat pag-aalaga niya sa manok, dama niya ang responsibilidad na hindi lamang sa hayop, kundi sa biyayang ipinagkaloob sa kanya. Habang patuloy na umuusad ang mga araw, unti-unting nahubog ang loob ni Mang Arturo. Ang dating matandang kontento sa kaunti ay naging isang taong marunong magbantay sa sarili at sa kanyang mga pag-aari. Sa gitna ng mga panganib na nagbabanta, natutunan niyang ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng ginto, kundi sa kakayahang manatiling matuwid at buo sa kabila ng takot at tukso. Dumating ang isang umagang mabigat ang hangin at tila may dalang masamang pangitain. Habang naglalakad si Mang Arturo patungo sa kulungan, napansin niyang kakaiba ang kilos ng manok. Hindi ito agad lumapit gaya ng nakasanayan at ang mga mata nito ay tila mas mapagmatsyag kaysa dati. Sa loob ng kulungan, naroon pa rin ang gintong itlog, kumikislap sa ilalim ng mahinang liwanag, ngunit ang galak na dati niyang nadarama, sa tuwing makikita iyon, ay napalitan ng isang tahimik na kaba. Sa buong araw na iyon, hindi mapalagay si Mang Arturo. Ang bawat tunog sa paligid ay kanyang pinakikinggan, ang bawat anino ay kanyang sinusuri. Ang baryo ay patuloy sa pangkaraniwang gawain. May mga batang naglalaro sa malayo, may mga magsasakang dumaraan. Ngunit para sa kanya, ang lahat ay tila may dalang lihim na banta. Sa kanyang isipan, malinaw na ang mga palatandaan ng panganib ay unti-unti nang nagiging totoo. Pagsapit ng gabi, nagpasya siyang huwag matulog agad. Umupo siya malapit sa bintana, hawak ang isang lumang itak na matagal na niyang hindi ginagamit. Hindi iyon para sa karahasan, kundi para sa kapanatagan ng loob. Ang katahimikan ng gabi ay pinutol ng isang bahagyang tunog, isang yabag na dahan-dahang lumalapit. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat,
ngunit nanatili siyang tahimik, nakikinig at nagmamasid. Mula sa pagitan ng mga puno may isang anyong lumitaw at agad ding naglaho. Hindi malinaw kung sino o ano iyon, ngunit sapat na upang pagtibayin ang kanyang hinala. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Mang Arturo na ang kanyang buhay ay hindi na maaaring manatili sa dating anyo. Ang lihim na kanyang iningatan ay humihingi na ng kapalit, isang pasyang hindi na niya maaaring ipagpaliban. Kinabukasan sa ilalim ng maliwanag na araw, sinimulan niyang pag-isipan ang hinaharap. Hindi niya maaaring iwan ang baryo ng basta-basta, ngunit hindi rin niya maaaring ipagwalang bahala ang mga panganib. Ang kanyang isip ay bumalik sa mga aral ng kanyang kabataan, na ang yaman ay dapat gamitin hindi lamang para sa sarili, kundi para sa ikabubuti ng kapaligiran upang ito'y maging kalasag laban sa kapahamakan. Sa gitna ng mga pag-iisip na iyon, dahan-dahang namuo ang isang bagong layunin sa kanyang puso. Hindi na lamang siya magiging tagapag-ingat ng isang himala, kundi isang taong gagamit ng biyaya upang magtayo ng mas matibay na ugnayan sa mga tao sa paligid niya. Sa katahimikan ng umagang iyon, habang pinagmamasdan niya ang manok na payapang kumakahig sa bakuran, alam ni Mang Arturo na ang susunod na hakbang ay magbabago sa takbo ng kanyang buhay, hindi sa pamamagitan ng pagtatago, kundi sa pamamagitan ng matalinong pagkilos. Sa mga sumunod na araw, unti-unting binago ni Mang Arturo ang kanyang pamumuhay. Hindi biglaan ang kanyang mga kilos, sapagkat batid niyang ang anumang labis na pagbabago ay maaaring magdulot ng higit pang pagdududa. Sa halip, pinili niyang maging mas bukas sa baryo, hindi sa pagbubunyag ng kanyang lihim, kundi sa pakikilahok sa mga gawaing matagal na niyang iniwasan. Muli siyang nakikitang tumutulong sa paglilinis ng daan, nagbibigay ng kaunting ambag sa mga pagtitipon, at nakikipag-usap ng mas madalas sa kanyang mga kapitbahay. Sa pamamagitan ng mga munting kilos na ito, unti-unting nabawasan ang tensyong bumabalot sa paligid. Ang mga matang dati puno ng paghihinala ay napalitan ng mas magaan na pagtanggap. Hindi man lubusang nawala ang usap-usapan, humina naman ang mga ito, at ang katahimikan ng baryo ay muling bumalik sa mas payapang anyo. Para kay Mang Arturo, ito'y isang paalala na ang tiwala ay mas mabisang pananggalang kaysa sa mga kandado at bakod. Sa loob ng kanyang tahanan, nanatiling lihim ang manok at ang mga gintong itlog. Gayunpaman, ang kanyang pagtingin sa mga iyon ay nagbago. Hindi na lamang niya ito nakikita bilang pinagmumulan ng kayamanan, kundi bilang isang pananagutang dapat pamahalaan ng may karunungan. Sa bawat umagang kinukuha niya ang gintong itlog, iniisip niya kung paano ito magagamit nang hindi nagdudulot ng panganib, para sa kanya at para sa iba. Isang hapon habang siya ay nakaupo sa harap ng kanyang bahay, napansin niya ang mga batang naglalaro sa kalsada. Mga batang may paa at damit na bakas ang kahirapan. Sa sandaling iyon, may kumurot sa kanyang damdamin. Naalala niya ang kanyang sarili noong bata pa siya, ang mga panahong ang gutom ay mas pamilyar kaysa sa kabusugan. Sa katahimikan ng kanyang isipan, nabuo ang isang pasya na matagal nang umuusbong. Hindi niya ipinamalita ang kanyang gagawin. Sa halip, tahimik niyang sinimulan ang pagtulong, pagbibigay ng bigas sa ilang pamilya, pagpapaayos ng lumang balon na matagal nang hindi napapakinabangan, ay at pagtulong sa maliit na paaralan sa baryo. Ang mga tulong na ito ay dumarating na parang likas na biyaya. Walang malinaw na pinanggalingan, ngunit sapat upang magdulot ng pasasalamat at paggalang. Habang lumalalim ang kanyang ugnayan sa baryo, unti-unting gumagaan ang kanyang loob. Ang takot na dati bumabagabag sa kanya ay napalitan ng isang tahimik na katiyakan. Napagtanto niyang ang yaman na ibinabahagi ay nagiging kalasag laban sa inggit, at ang kabutihang loob ay lumilikha ng kapayapaang hindi kayang bilhin ng ginto. Sa bawat pagtilaok ng manok tuwing umaga, nakikita ni Mang Arturo ang bagong kahulugan ng biyayang kanyang natanggap. Hindi na lamang ito daan patungo sa sariling kaginhawaan, kundi isang pagkakataon upang mag-iwan ng bakas sa mundong matagal nang naging tahimik na saksi ng kanyang pag-iral. Sa yugtong ito ng kanyang buhay, unti-unti niyang nauunawaan na ang tunay na kayamanan ay hindi nakatago sa baul, kundi sa mga pusong napagaan ng kanyang mga ginawa. Sa paglipas ng panahon, lalong naging kapansin-pansin ang pagbabago sa ugnayan ni Mang Arturo at ng baryo. Hindi man malinaw sa lahat kung saan nagmumula ang tulong na dumarating, ramdam ng mga tao ang sinseridad na kalakip nito. Ang mga daang dating maputik ay unti-unting naayos,
Ang lumang paaralan ay nagkaroon ng mas matibay na bubong at ang balon na matagal nang inabandona ay muling naging bukal ng buhay. Sa bawat pagbabagong ito, ang pangalan ni Mang Arturo ay binibigkas ng may paggalang, hindi na may hinala. Gayunpaman, sa kabila ng paggaan ng kanyang pakikitungo sa kapwa, nanatiling lihim ang sentro ng lahat, ang manok na patuloy na nangingitlog ng ginto. Sa kanyang bakuran, ang kulungan ay mas pinatibay at mas iningatan, ngunit hindi na ito binabantayan ng takot kundi ng tahimik na responsibilidad. Sa tuwing pinagmamasdan niya ang manok, nararamdaman niya ang kakaibang ugnayan sa pagitan nila na parabang ang hayop ay hindi lamang nagbibigay kundi nagpapaalala rin ng hangganan. Isang araw habang siya ay naglalakad sa gilid ng palayan, napansin niyang ang mga magsasaka ay mas magaan ang loob sa kanya. May mga ngiting hindi pilit at mga pagbating puno ng pasasalamat. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ni Mang Arturo na ang yaman na ibinabahagi ay nagiging binhi ng tiwala. Ang takot na dati pumipigil sa kanya na kumilos ay unti-unting napalitan ng katiyakang ang kabutihan ay may sariling paraan ng pagbabalik. Ngunit hindi lahat ay payapa. Sa ilalim ng bagong anyo ng pagkakaisa, may mga mata pa ring nagmamasid mula sa malayo. May mga taong hindi kontento sa mga sagot na hindi ibinibigay at may mga isip na patuloy na naghahanap ng pinagmulan ng mga biyayang dumarating. Si Mang Arturo ay may kamalayan sa mga ito, ngunit hindi na siya gaya ng dati na nanginginig sa bawat hinala. Sa halip, tinanggap niya ang katotohanang ang ganitong biyaya ay palaging may kaakibat na pagsubok. Sa mga gabing tahimik habang nakaupo siya sa loob ng kanyang bahay at pinakikinggan ang hangin na dumaraan sa pagitan ng mga puno, pinagninilayan niya ang kanyang naging paglalakbay. Mula sa isang matandang kontento sa kaunti, siya'y naging saksi sa kapangyarihan ng pagbabahagi at sa pagbabago ng sariling takot. Ang mga gintong itlog ay patuloy na dumarating, ngunit hindi na niya binibilang ang mga ito bilang sukatan ng kanyang tagumpay. Sa bawat bagong umaga, habang kinukuha niya ang gintong itlog at inilalagay ito sa baul, may kasamang pasya ang kanyang kilos, na ang yaman ay mananatiling kasangkapan, hindi layunin. At sa katahimikan ng baryo, sa ilalim ng parehong araw at buwan, na matagal nang nakasaksi sa kanyang pag-iisa, unti-unting hinuhubog ni Mang Arturo ang isang pamana na hindi nasusukat sa ginto, kundi sa katahimikan at kabutihang iniwan sa kanyang paligid. Sa paglapit ng tagulan, nagbago ang anyo ng baryo at ng paligid ni Mang Arturo. Ang mga ulap ay madalas magtipon sa ibabaw ng mga palayan at ang hangin ay may dalang lamig na tila paalala ng paglipas ng panahon. Sa kabila ng mga pagbabagong ito, nanatiling matatag ang kanyang araw-araw na gawain. Maaga pa rin siyang gumigising, inaalagaan ang manok, at pinagmamasdan ang baryong unti-unting umuunlad sa paraang hindi kailanman naging lantad ang pinagmulan. Isang hapon, dumating ang isang balitang yumanig sa katahimikan ng lugar. May mga taong mula sa karatig bayan ang nagsimulang magtanong tungkol sa mga biglaang pag-unlad sa baryo. Mga daang inayos, mga proyektong natupad, at tulong na tila walang malinaw na pinanggalingan. Ang mga tanong ay hindi patuwiran, ngunit sapat upang magbigay babala kay Mang Arturo na ang kanyang ginagawa ay umabot na sa labas ng kanilang tahimik na pamayanan. Hindi siya nagpanik. Sa halip, tahimik niyang inobserbahan ang galaw ng mga tao at ang takbo ng mga usapan. Batid niyang ang anumang hakbang na gagawin niya mula sa puntong iyon ay kailangang mas maingat kaysa dati. Ang yaman na kanyang hawak ay hindi na lamang usapin ng personal na kaligtasan, kundi ng kapakanan ng buong baryo na kanyang natutulungan. Sa mga gabing umuulan, habang ang patak ng tubig ay tumatama sa bubong ng kanyang bahay, madalas niyang pagnilayan ang kanyang mga naging pasya. Naalala niya ang unang araw na nakita niya ang gintong itlog, ang takot, ang pagdududa at ang tahimik na pag-asa. Ngayon, ang mga damdaming iyon ay napalitan ng mas malalim na pag-unawa. Ang biyayang hindi ginagabayan ng karunungan ay maaaring maging sanhi ng pagkawasak, ngunit ang biyayang inaalagaan ng tamang layunin ay nagiging sandigan ng marami. Isang umaga, habang kinakausap niya ang manok sa paraang nakasanayan na niyang gawin, napansin niyang tila mas payapa ang hayop kaysa dati. Walang pagbabago sa anyo nito, ngunit sa kilos at katahimikan nito ay may kakaibang katiyakan. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Mang Arturo ng isang malinaw na pasya sa kanyang puso. Isang pasyang hindi niya binigkas, ngunit matagal nang hinog sa kanyang isipan.
Ang mga gintong itlog ay patuloy na darating, ngunit darating din ang araw na kailangan niyang itigil ang pagtatago at tuluyang ayusin ang direksyon ng kanyang mga gawain. Hindi iyon nangangahulugan ang pagbubunyag ng lihim, kundi ng pagtatakda ng hangganan. Hangganan kung hanggang saan lamang dapat umabot ang biyaya at kung paano ito mananatiling ligtas para sa lahat. Habang pinagmamasdan niya ang baryong unti-unting nababalutan ng luntiang kulay ng tagulan, naramdaman niyang ang kanyang buhay ay papalapit sa isang mahalagang yugto. Ang mga darating na araw ay hindi na lamang susukat sa kanyang kakayahang magbigay, kundi sa kanyang tapang na pumili ng tama sa harap ng mga bagong hamon. Sa katahimikan ng umagang iyon, malinaw sa kanya na ang tunay na pagsubok ay hindi pa tapos at ang landas na kanyang tinatahak ay patungo sa isang wakas na huhubog sa tunay na kahulugan ng kanyang kayamanan. Sa pagdating ng unang araw ng tag-init, ramdam ni Mang Arturo ang pagbabago hindi lamang sa paligid kundi sa sarili niya. Ang araw ay sumisilip ng maliwanag sa pagitan ng mga puno at ang simoy ng hangin ay puno ng bango ng mga bulaklak at bagong tanim sa bakuran. Sa loob ng kanyang bahay, tahimik niyang pinagmamasdan ang manok na masiglang kumakahig sa kulungan. Sa bawat pagtilaok nito, tila ba may ipinapaalala sa kanya na ang bawat biyaya ay may katapat na responsibilidad at ang bawat hakbang ay may epekto sa hinaharap. Hindi na katulad ng dati, si Mang Arturo ngayon ay may malinaw na paningin at tiyak na layunin. Ang kayamanang dulot ng mga gintong itlog ay hindi na lamang sukatan ng sariling kaginhawaan, kundi isang paraan upang magdala ng positibong pagbabago sa baryo. Hindi lamang niya ito ginagamit para sa sarili. Unti-unti, itinuro niya sa iba kung paano magplano, mag-ingat at magtulungan. Ang mga lumang daan ay naayos, ang paaralan ay mas maayos, at ang mga kabataan ay may bagong pag-asa na minsang nawala sa kanilang komunidad. Ngunit higit sa lahat, natutunan ni Mang Arturo ang kahalagahan ng pagiging maingat at matalino sa paggamit ng biyaya. Ang takot na minsang pumigil sa kanya ay napalitan ng kumpiyansa. At ang dati lihim na naging mapagkakatiwalaang alaga, ang manok na nangingitlog ng ginto, ay patuloy na nagsilbing gabay at paalala ng kanyang responsibilidad. Sa paglipas ng mga araw na pagtanto niyang ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng ginto, kundi sa kabutihang na ipapamahagi at sa katahimikan ng puso na dulot ng tamang paggamit ng biyaya. Ang bawat umaga ay isang paalala na ang tagumpay ay hindi lamang nasa material na bagay, kundi sa kakayahang manatiling matino, mapagpakumbaba at maingat sa bawat desisyon. Sa huling sandali ng kabanatang ito, habang nakaupo siya sa silid at pinagmamasdan ang manok na tahimik, ngunit maingat na kumakahig sa ilalim ng araw, alam ni Mang Arturo na ang kanyang buhay ay ganap na nagbago. Ang nakaraan ng kahirapan at pangamba ay napalitan ng isang buhay na puno ng kapayapaan, pag-asa at pananagutan. Ang biyayang natanggap niya ay hindi lamang nagpayaman sa kanya sa material na aspeto, kundi hinubog din ang kanyang pagkatao. Isang pamana ng karunungan at kabutihang mananatili sa kanya at sa baryo sa loob ng maraming taon. Sa katahimikan ng huling gabi bago sumikat muli ang araw, dahan-dahang napangiti si Mang Arturo. Ang manok ay tahimik sa kanyang tabi, ang mga gintong itlog ay ligtas sa baul, at sa puso niya, naramdaman niya ang ganap na kapayapaan. Isang buhay na buo, hindi lamang sa kayamanan kundi sa diwa, at handa na sa anumang darating pa.